Last sermon na po ito ng sermon series natin tungkol sa Church Covenant. So we call this series Life Together, paano magiging makabuluhan ang pagiging church member. So inisa-isa natin yung nakasulat doon sa Church Covenant natin at kung ano yung biblical basis. Bakit ganon yung ating Church Covenant. So yun po yung binasa po natin kanina. So isang reason ay baka sabihin ng iba sa inyo na ito ay para lang sa mga members ng church. Yes, syempre, primarily. Yung salita ng Diyos na ipinipreach every Sunday ay primarily para sa mga members ng church. Pero ito rin ay makakatulong sa mga non-members ng church as you reflect dun sa ano ba yung design ni Lord as a church at sa pagiging member ng church. So we want to encourage you. Lalo na yung mga hanggang ngayon ay you're attending. So masaya kami na ma-attend kayo sa church. Pero ibang usapan if you'll begin making that step of commitment na maging member ng isang local church. Dahil ang church membership ay commitment. Kaya kung napakinggan ninyo yung church covenant na nirecite natin kanina, di ba paulit-ulit doon sinasabi natin na sisikapin natin o pagsisikapan natin. Kasi hindi pwede na you're a member ng church pero walang commitment. Hindi pwede yung, siguro na-experience niyo kapag meron kayong mga kaibigan, tapos i-invite ninyo, ay, punta kayo sa bahay. O kaya meron isang event, i-invite ninyo. Tapos maririnig ninyo na, sige, susubukan ko. Try ko na pumunta. Di ba? Anong naramdaman ninyo? Siguro, hindi ko alam kung natutuwa kayo kapag narinig ninyo yun. Pero sa loob-loob natin, ay hindi naman tayo sigurado eh. Kasi walang commitment. Di ba? Parang ganun sa church na hindi pwede na sasabihin lang natin na susubukan ko, try ko. Di ba? Ando dapat yung sense of commitment. That's why church membership is not popular among Filipino Christians. And siguro kahit sa ibang bansa din. Bakit? Kasi very loose, very casual ang approach ng marami patungkol sa church. Diba, ganito naman yung nakasanayan natin. If you come from the Roman Catholic Church, wala namang sense of membership. Dadalo ka, pupunta ka sa simbahan, magsisimba ka. Para lang siyang weekly na religious duty. Or paminsan-minsan. Basta para hindi ka masyadong ma-feel guilty o makonsensya kasi hindi ka nagsisimba. Kapag simba mo, pag-uwi mo, at least ay nagawa mo ang iyong mga religious duties. Pero hindi pwede na ganun lang. So we are communicating sa church, sa inyo, sa series natin, ay ayaw natin na ganun lang yung approach natin sa Christianity. At ayaw ng Diyos na ganun ang attitude natin patungkol sa church. Kapag babasahin mo ang Biblia, wala kang makikita na version ng Christianity sa Bible na churchless Christian. Isang Kristiyano na walang church. Very rare yung exceptions dun sa prinsipyo na yun. So, kami ng mga leaders, kami ng mga pastors ng church, kung kayo ay mga members ng church, ang gusto namin ay manatili kayo sa church. Kasi, mayroon kaming commitment na alagaan kayo. Mayroon kaming commitment na sanayin kayo na maglingkod. Pero paano naman kung wala kayong commitment na magpaalaga sa amin o kaya makinig sa itinuturo o kaya dumalo sa mga pagsasanay? So, yung church covenant natin, it's a two-way relationship. Hindi lang commitment namin ng mga leaders, kundi commitment din ng mga members sa church. So, yung tawag ng, yung salitang ginagamit ng Bible tungkol dyan ay yung word na devotion. We commit ourselves to God. We commit ourselves to one another. Devotion. At sinasabi sa atin sa mga sulat ni Apostol Pablo, kung magiging devoted tayo, sabi niya sa 1 Timothy 4:1, hindi sa kasinungalingan na turo ng mga kaaway. O sa 1 Timothy 1:4 o Titus 1:14 o sa mga walang kwentang usapin. Hindi katulad ng iba ng mga deboto na mga pagmamarites. So that's not our devotion sa church. Kundi yung sincere and pure devotion to Christ. 2 Corinthians 11:3. Devotion sa pag-aaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. 1 Timothy 4:13. Devotion sa paggawa ng mabuti. 1 Timothy 5:10, Titus 3:8, and then verse 14.
Di ba yun yung magandang halimbawa sa atin ng church sa Book of Acts? Sabi sa Acts chapter 2, verse 42, and they devoted themselves. Hindi nila sinabi na, okay, tatry namin na umattend, tatry namin na mag-participate. No, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship and to the breaking of bread and the prayers. So kapag sinabing devoted, kapag sinabing meron kang commitment, hindi yan basta-basta tumitigil o kaya humihinto o kaya, ayoko na. Di ba? Kahit na merong mga difficulties, kahit merong persecution, kahit na kinukulong na yung mga Kristiyano, kahit na pinapapatay na sila, kahit nagkakaroon ng even mga internal conflicts, hindi basta-basta umaayaw. Yun ang ibig sabihin ng devotion. And we pray na ganito yung maging damdamin ng bawat isa sa atin. Napakaraming mga Kristiyano kulang na kulang sa devotion. We pray na maging stronger ang commitment and devotion ninyo kay Kristo at sa church. Hindi pwedeng paghiwalayin si Kristo at ang church. Pero hindi ibig sabihin na, yes, we want you to be more committed. Pero hindi ibig sabihin na maramdaman ninyo na we want to control you. Yung parang mga magulang na gusto natin yung mga anak natin. Natural. Gusto natin yung mga anak natin. Lagi natin nakikita. Lagi natin kasama sa bahay. Kapag kakain tayo, nandun sila. Siyempre, gusto natin silang alagaan. Gusto natin silang pakainin. Gusto natin silang turuan. Gusto natin silang disiplinahin. Diba? Alam nga namang pag laging wala sa bahay, paano mo magagawa yung tungkulin mo bilang magulang sa kanila. Pero may panahon na mga anak natin ay lalabas din ng bahay. May mga panahon na magka-college na yung anak natin, malalayo sa atin. May panahon na yung mga anak natin ay magkakaroon ng sariling pamilya. Diba? Alam nga namang 50 years old na, nandun pa rin sa loob ng bahay ninyo. So may pagkakataon talaga na aalis na yung mga anak natin. And we give them freedom. Na magkaroon sila ng freedom na sila ay umalis. So we cannot keep our children forever. Ganon din sa church. May mga panahon na iba sa inyo ay aalis at lilipat na ng ibang lugar o lilipat na ng ibang church. Kung babalikan natin yung history ng church, lilista mo lahat ng mga naging members na natin, tapos sino na yung mga wala dito, di ba? Mas higit na marami kaysa sa mga current na mga members natin. This is reality. Di ba? So, ito yung pag-uusapan natin sa sermon ngayon, hindi dahil gusto ko na kayong paalisin, kundi dahil it's a reality na we have to face. At dapat magkaroon tayo ng karunungan kung paano haharapin yung mga bagay na ito. And yung iba sa inyo, marami sa inyo ay non-members ng Baliwag Bible Christian Church. Yung iba sa inyo ay galing sa ibang church. Maaaring may nag-invite sa inyo na kaibigan dito, o kaya gusto lang ninyong pumasyal. Just to see, observe kung how we worship together as a church. O baka nagbabalak ka na lumipat dito, o kaya lumipat na ibang church. So hindi naman ibig sabihin na sobrang, syempre, hindi ako basta nag-encourage sa mga members ng ibang church na, dito na lang kayo lumipat sa amin. Mas maganda dito. We love yung design ni Lord sa local church na yung paglipat ng ibang church is something na we do not take lightly. This is not an easy decision. And kung member ka man ng church, pinag-uusapan natin ito kasi para maramdaman din ninyo na yes, gusto namin kayong makasama sa church na ito ng mahabang panahon. Pero hindi ibig sabihin na kapag naging member ka ng church ay dapat forever ka na member. Pag member ka, bawal umalis. Ang umalis sa church na ito ay susumpain ng Diyos. Yung mga galawan ng mga kulto na walang freedom na lumipat sa ibang church. Siyempre, gusto namin na when you make a commitment sa church, na magstay kayo dito hanggang kamatayan. Di ba? Yung parang till death do us part, yung sumpaan natin sa isa't isa. Mas maganda siyempre kung ganon. Pero naniniwala din tayo na yes, essential yung local church. At hindi ibig sabihin na ito lang yung mahalaga. We believe sa design ni Lord sa church na pangkalahatan. Ito yung tinatawag na universal church or
Catholic Church. Catholic, letter C. Kasi ibang mga evangelical Christians ay allergic kapag naririnig sa Apostles' Creed o kaya sa Nicene Creed. Yung we confess na we believe as one holy, Catholic, and Apostolic Church. Sabi niyo, bakit may Catholic? Katoliko pala yung simbahan na napuntahan ko. Yes, we are Catholics. But we are not Roman Catholics. Nakita ninyo yung difference? Yung Catholic ay very rich word na nagpapaalala sa atin na yes, we value yung local church as an expression ng body of Christ. Siyempre, pagka body, pinapaalala sa atin kung ikaw ay bahagi ng katawan, ikaw ay kamay, hindi naman maganda na ikaw ay nakahiwalay sa katawan. Pero we also recognize na yung body of Christ ay meron ding greater body of Christ. Na yung church natin ay expression of the body of Christ na pangkalahatan. So yun yung Catholic Church. Ang church natin ay pamilya ng Diyos. Kaya kung member ka, di ba member ka, we're a church family. Alam namang wala ka lagi sa bahay. Alam namang maglalayas ka na, hindi ka na magpapakita sa mga kasama mo sa church. Pero we also recognize na mas malaki ang pamilya ng Diyos. Merong malaking pamilya ng Diyos worldwide. Kaya yun yung binasa natin kanina sa scripture. Kung babasahin niyo yung 2 Corinthians 1:1-2, tingnan niyo yung sulat ni Paul. Kanino niya isinulat yung sulat niya sa 2 Corinthians? Sa mga taga-Korinto. Sa church sa Corinth. Pero pansinin niyo yung sinabi niya, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy, our brother, to the church of God that is at Corinth, with all the saints who are in the whole of Achaia. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Para kanino? To the church of God at Corinth. Pero sinabi din niya, with all the saints who are in the whole of Achaia. Hindi lang sa syudad ng Corinto, kundi para din sa lahat ng mga Kristiyano sa probinsya ng Achaia. And ganoon din sa sulat, sa dulo ng sulat, sabi niya sa 2 Corinthians 13, verses 11-13. Finally, brothers, rejoice. Kausap niya dito yung mga taga-Korinto. Aim for restoration. Comfort one another sa local church. Agree with one another. Live in peace. And the God of love and peace will be with you. Greet one another with a holy kiss. All the saints greet you. Mayroong church sa Corinth, mayroong all the saints sa labas ng Corinto. So hindi lang one another sa church sa Corinth, pati all the saints. So yung ibig sabihin ng kahalaga ng mahalaga yung local church, pero dapat hindi dito lang yung tingin natin o yung damdamin natin. Kung dapat makita natin yung laki ng disenyo ng Diyos for the universal church. Kung nandito kayo last Sunday sa anniversary natin, siguro narinig ninyo na pinag-pray ko din yung mga dati nating members na ngayon ay nasa Victory na, nasa CCCF, or sa ibang mga local churches. And so yun yung ibig sabihin ng Catholic Church. Local church, Catholic Church. Kaya mahalaga yung number 10 sa covenant. Ito yung panghuli na pag-uusapan natin. Kung tayo man ay tawagin ng Diyos sa ibang lugar, sa lalo't madaling panahon, ay sisikapin nating makipag-isa sa ibang iglesia, kung saan ay may pamumuhay natin ang damdamin ng tipang ito at ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Kasi merong pang 10 dun sa covenant natin. Kasi it's a reality na merong pagkakataon na kailangan at di maiwasan na tayo ng mga members ng church ay umalis at pumunta sa ibang lugar. Na ang goal natin dito ay we don't want you we want you to value yung membership. But not to the point na, kasi minsan may nakausap ako, dating member ng church. Pero ngayon, wala na siyang church na pinupuntahan. Tapos syempre, kinukumusta ko siya. Kung saan siya umatin, sabi niya, wala. Pero sabi niya, basta po, pastor, sa puso ko, ito po ang home church ko. Ako ay member. Okay. Hindi yun yung ibig sabihin ng membership ng church. Hindi yung ibig sabihin, pag umalis ka, wala ka na ng ilang taon dito, tapos member ka pa rin ng church. Di ba? We have a sentimental view ng membership. Kaya iba nagtatampo pagkabalik,
Tagal nila nawala, pagbalik tapos, ay hindi na pala ako member ng church. Siyempre, matagal ka na nawala. Kaya gusto namin na maturuan ang bawat membro na matuto tayo kung paano umalis sa church. Wala pa kayo sigurong naririnig na pastor na nagturo kung paano umalis sa church. And this is really weird na pag-usapan, pero kailangan nating pag-usapan because this is reality. Yung marami nagtatanong sa akin na anong gagawin nila? Magstay pa ba sila doon sa church na kinabibilangan nila with all their struggles? Di ba? Anong payo ang ibibigay ko? Siguro sa inyo din, may nagtatanong, may kaibigan kayo. Tapos nangungumusta, kumusta sa church ninyo? Nag-struggle din sila sa church nila, tapos lilipat. So, paano natin sila papayuhan? O paano kung sa inyo naman dumating yung ganito na parang ayoko na yata dito sa BBCC, parang gusto ko na lumipat. Di ba? Ano yung kailangan nating isipin? Anong kailangan nating isalang-alang? So, meron tayong limang tanong na sasagutin. Number 1, ano-ano ang mga hindi magagandang dahilan para umalis sa church? Pangalawa, ano naman yung mga magagandang dahilan para umalis sa church? Pangatlo, kung alis na talaga, ano-ano yung dapat munang gawin bago umalis? Pang-apat, kapag sa pag-alis, ano yung mga dapat gawin? And then pang-lima, hindi naman pwede na aalis ka pero wala ka namang lilipatan. So, ano yung dapat hanapin sa church na lilipatan? Okay? Ready na po kayong makinig? Number 1, first question. Ano ang mga hindi magagandang dahilan para umalis sa church? Unahin natin yon. Kasi hindi naman dapat na meron ka lang hindi nagustuhan sa church. Meron lang hindi nasabi maganda yung pastor. O kaya meron ka nakatampuhan sa church. Ayoko na, alis na ako dito. Lilipat na ako ng ibang church. Diba? We're talking about commitment. What kind of commitment meron tayo as a member? Kapag meron na tayong hindi nagustuhan, tapos bigla na tayong aalis. Pero karaniwan po ito sa mga Christians ngayon. Madali naman kasi magpalipat-lipat ng mga churches. Madali. Without any commitment sa isang local church. And this is the problem sa Filipino brand ng Christianity, yung consumerism. Diba? Yung parang ka pupunta sa mall. Kapag hindi mo nagustuhan yung produkto dito, o kaya mahal, hanap ka ng mas mura, maghahanap ka ng kung saan mas mag-enjoy ka. That's consumer Christianity. Madaling humanap na ibang church na mas magugustuhan nila. Ito okay yung mga programa nito para sa mga anak. Ito mas maganda yung music dito, mas maganda yung tugtugan dito kaysa sa ibang church. Dito mas malamig, doon mas mainit. Di ba? Ito mas maayos yung programa. Ano yung mga magagandang dahilan ba yun para lumipat ng church? So, may sinulat si Brett McCracken na 7 bad reasons to leave a church. 7. Isa-isay natin ha. Number 1, naiinis ka sa ilang mga church members. Kasi iba-iba naman talaga yung mga members ng church. Iba-ibang personality, iba-iba ng background, iba-iba ng spiritual maturity. Di ba? May pagkakataon talaga na mainis ka sa iba. Pero dapat isipin mo, baka sila din naiinis sa'yo. So, kung basa-basa ka lilipat kasi may nakainisan ka o kaya nakatampuhan ka, you are underestimating yung power ng gospel na mag-ayos ng mga relasyon, na pagkaisahin yung mga tao na iba-iba. Diba? We stand in the gospel of Jesus Christ. Pangalawa, walang may interesado sa gusto mong gawin na ministry. Diba? May idea ka. O kaya merong passion, yung heart mo, may pinopost ka na ministry sa mga leaders ng church. Tapos, hindi nila priority. O iba yung ginagawa nila. So, yung iba, nagtatampo, hindi sila nakikinig sa akin. Pero, hindi ba magandang pagkakataon din yun na for you, siguro, hindi yung passion nila. Pero, tingnan mo rin, ano ba yung mga ministry sa church na pwede kang makatulong? And maybe, just be patient. Maybe one day, makita nila kung ano idea mo, makita nila yung passion ng heart mo, at maging ministry din yon ng church. Pero huwag kang basta-basta alis. Pangatlo, hindi mo gusto yung worship style. Diba? Pagka ilang Sunday ka na umattend sa church, hindi mo gusto yung kantahan sa church, hindi mo gusto yung tugtugan sa church. Diba? Ano bang klaseng church to? Wala man lang masyadong palakpakan, wala man lang masyadong nag-iindakan, wala man lang masyadong sumasayaw.
Di ba? Medyo boring yung worship sa church na ito. At saka yung style ng preaching ng pastor, di ba? Parang ang haba-haba, pinapaliwanag yung mga yung teksto, parang hindi masyadong practical. Okay. Maghahanap ka ng medyo modern or contemporary yung style. Pero bago mo gawin yon, you need to ask, yung ginagawa bang pagsamba sa church na dinadalo mo or sa church natin ay nakalulugod sa Diyos? Maybe you're not comfortable. Maybe that's not your preferences. Pero hindi naman ikaw ang sinasamba sa church na ito. Yung worship sa church is not primarily designed for you. Are we glorifying God by the way ng pagsamba natin? Okay, pang-apat. Mayroong mas cool na church na malapit sa inyo. Di ba? Halimbawa, pag bago ka pa lang na member ng church, syempre nandun yung honeymoon period. Excited ka, wow, bago mga tao, bago mga programa. Di ba? Pero pag tumagal-tagal, medyo parang paulit-ulit na lang yata, parang nagiging boring. So hanap tayo ng iba. Doon mas cool yung mga programs nila. Doon mas high-tech yung ginagawa nila sa worship. Mas cool. Okay? Ay, pang-5. Umalis na yung favorite pastor mo. Halimbawa, paborito mo si Pastor Aldrin. Di ba? Gusto mo yung tabas ng kanyang buhok. Tapos, nalipat siya ng assignment. Halimbawa, nag-church planting sa Candaba. Tapos siya yung na-assign na pastor doon. Ayoko na dito. Wala na si Pastor Aldrin. Dilipat na ako doon. Maliban na lang siyempre kung tinatawag ka ni Lord na sumama sa kanya, tumulong sa kanya. Okay lang yon. Pero kung sinusundan mo lang kung sino yung paborito mo na pastor, tandaan natin na ang church ay higit na mas malaki kaysa sa isang pastor na sinusubaybayan natin. Okay? Number 6, wala na yung puso mo sa church mo. Sabi ni Brent, sabi niya, madalas ko narinig sa mga umalis na church members na wala na raw yung puso nila sa dati nilang church. Sabi nila, nakasanayan na lang kasing ang pagpunta sa church, parang sa pilitan na lang, legalistic, o hindi tao sa puso nila ang pakiramdam kapag nasa church sila. So dahil dito, itinigil na nila ito. Pero kahit natunay ang mga emosyon na ito, yes, maaari naman talaga na parang sometimes hindi na natin na-feel yung pagiging member ng church. Pero hindi ito magandang dahilan para umalis sa church. Bakit? Halimbawa, sa marriage, or sa family ninyo, or sa marriage. Di ba, may panahon na in love ka sa asawa mo, pero after 10 years, 20 years, parang asawa ko nagkakalosyang na yata. Hindi na siya kasing ganda ng dati. So parang hindi mo na nararamdaman yung love na yon. But magandang dahilan ba yun para umalis ka na doon sa relasyon na yon at maghanap ka na ng iba? No. Marriage is a covenant. It is a commitment. Ganon din sa pagiging member ng church. Hindi nakadepende sa feelings or pakiramdam natin. Number 7. Hindi ka na masyadong nabe-bless sa Sunday service. Diba? Sabi pa ni Brett, naging normal na sa atin na pag-usapan ng church service kung anong naging blessing para sa atin. Diba? Halimbawa, tinatanong natin isa-isa, anong nakuha mo sa sermon? Na-bless ka ba dun sa worship natin? So, pero kapag yun yung primary question, hindi ibig sabihin na hindi natin tatanungin. Pero kung yun yung nangingibabaw na question sa atin, is an indication ng consumerism na ina-apply natin sa church. Yung bang nilalagay natin ang church sa posisyon kung saan meron tayo dapat makukuha, dapat merong benefit sa atin. Kapag hindi natin naramdaman yung benefit na yon, alis na tayo. Maghanap na lang tayo ng iba. Na nakakalimutan natin na two-way yung relationship. Na ito ay tungkol sa kung paano tayo makapaglilingkod at kung paano natin may edify ang katawan ni Kristo. Okay? 7 pa lang yun, ha? Halimbawa lang. Okay, pero siyempre may mga panahon na nagiging valid din naman yung ilan sa mga dahilan na ito. Halimbawa, lalong pang sobrang tagal, wala na nangyayari pagbabago sa church. O kung indication nito ng mas malaking problema sa church. Pero yung point dito, kapag meron kang naisip na dahilan o naramdaman na dahilan, hindi basta-basta yung pag-alis sa church. Hindi yun ang ibig sabihin ng commitment. Yung pagiging member ay hindi lang ito parang you're joining a club na parang you're joining a church. No. Yung church membership ay you are submitting yourself sa authority ng church. Okay? So, evaluate natin mabuti yung mga dahilan natin. So, kung mayroong mga hindi magagandang dahilan, mayroon din namang magagandang dahilan para umalis sa church. Yun yung pangalawang tanong. So, pakinggan nyo mabuti. Lalo na sa ilan sa inyo na baka nag-iisip kayo na lumipat ng church, dito man o sa ibang church.
And ito yung sagot ni Brett doon sa tanong na ano yung mga gandang dahilan para umalis sa church. 7 din. Una, iniwan na ng church ang tamang doktrina or orthodoxy. Hindi lang ito yung may mga maliliit na differences. Halimbawa, may differences sa doctrine of the church or sa doctrine tungkol sa pagbabalik ni Kristo. Pero ang pinag-usapan dito, kapag yung church ay lumihis na doon sa message of the gospel, doon sa apostolic preaching of the word, at hindi na yung Bible ang authority sa local church, then it's time para ikaw ay umalis na. Pero merong pagkakataon din na maaaring yung church na kinabibilangan ninyo, pinipreach naman yung gospel. Pero baka yung gospel na sinasabi nila ay natatabunan na ng mga mensahe na tulad ng prosperity gospel, na puro na lang tungkol sa pagpapayaman, tungkol sa kung paano magkakaroon ka ng maginhawang buhay, all about health, all about wealth. So, ina-assume nga yung gospel, pero natatabunan na, nababaluktot yung gospel dahil sa mga mensahe na tunuturo. So, be discerning. Pangalawa, naging puro tungkol sa politika na lang o anong mga usapin ang nangingibabaw at hindi na si Kristo. Kung ano yung trend sa society, kung ano yung nangyayari sa kultura, ang nagdidikta, kung ano dapat ituro ng church, kung ano dapat ang ministry ng church, hindi na nakasentro kay Kristo at sa mabuting balita. Pangatlo, walang pagbabagong nangyayari. Diba ang church ay templo ng Espiritu? So pag templo ng Espiritu, dapat lumalago sa kabanalan. Yes, we're not perfect. Pero merong buhay at paglago. Diba pinag-aralan natin sa Ephesians chapter 2. Tapos sa 1 Peter chapter 2 verse 5, na yung church ay binubuo ng mga miyembro na living stones. Stones, living. So batong buhay. Medyo kakaiba yung metaphor na yun kasi pag bato, walang buhay. Pero kapag i-apply sa church, we are living stones being built up as a spiritual house. Ibig sabihin, kung ang Holy Spirit nandun sa church, nababago yung buhay ng mga miyembro. We are growing in love. We are growing in holiness. Hindi pwedeng walang nangyayaring pagbabago. Diba? Kung sa haba ng panahon, yung isang church, wala nang baptism na nangyayari, wala nang nagiging bagong mga members, walang na-evangelize, wala nang na-reach out sa paligid nila, walang nangyayaring pagbabago sa mga tao na nasa paligid nila. Parang walang church doon sa lugar na yon. So maaring panahon na para lumipat ng ibang church. But of course, we need to be patient. Maaring sa isang church, medyo matagal lang yung bunga na yun. Pero pagka sa sobrang haba ng panahon, wala talaga nangyayaring pagbabago. Pangapat, masyado nang malayo ang tinitirhan mo. And this is a very practical reason. Lumipat ka na ng ibang probinsya. Lumipat ka na ng ibang bansa. Nag-migrate na yung family mo. Alam nga namang hindi ka aalis sa membership ng church. Kaya kung nag-a-apply tayo sa membership, maganda i-practice din natin yung pag-resign sa membership. Papayagan naman namin kayo kung kayo ay talagang malalayo na ng lugar. Bakit? Kasi pag malayo ka na, siyempre, apektado na yung pagdala mo sa church. Di ba? Paano ka makakadalo ng madalas? Siguro, paminsan-minsan lang. O kaya, how can you share your life sa iba? How can we share our lives sa iyo? Kapag malayo ka, tapos di ka namin nakikita. So, mas maganda na lumipat ka sa church na mas malapit sa iyo. Okay, magbibigay ako ng guidelines mamaya kung anong church ang lilipatan. Number 5, wala kang opportunity na maglingkod. Bihira naman siguro yung church na ganito kasi bawat church, ang daming pwedeng gawin. Di ba? Pero ibig sabihin, kapag yung culture ng church, parang hindi, sila na lang, tapos hindi ka binibigyan ng opportunity na mag-serve, then pag-isipan mo rin kung paano magagamit yung gifts mo for the ministry. Maybe God is leading you out of that church. Pang-anim, hindi ka na makapag-submit sa mga leaders. Halimbawa, kung nagkaroon ka ng issue sa mga church leaders, you no longer trust them. Hindi mo na masunod yung sinasabi sa Hebrews 13:17. Obey your leaders and submit to them. Hindi ka makapag-submit sa kanila with a good conscience. Siguro dahil naging abusive sila sa leadership o kaya hindi sila talaga nakikinig sa mga tao kung ano lang yung gusto nila, yun yung kanilang ginagawa. Pero
syempre dapat i-check mo rin muna. Baka naman hindi sila may problema, baka ikaw yung problema. That's why you're struggling na mag-submit sa kanila. Di ba? Pero ang hirap naman mag-stay sa church na member ka, pero kami na mga pastor mo, you don't trust us to shepherd you. Walang trust relationship. Syempre, hindi ka masaya. Yung mga leaders mo, hindi rin magiging masaya doon sa ganong klaseng relationship. So kung merong issue na ganon, it's a valid reason, yes. Pero pag-usapan muna natin para maging maayos ano man yung mga issue. Number 7, naging inward na lang at sila-sila na lang. Yung bang church na sobrang komportable na sa isa't isa, wala nang pakialam sa ibang church, tayo-tayo na lang. So wala nang mission, wala nang evangelism, then wala nang sense of mission. So it can also be a valid reason. Okay? Pero, yung 7 na yon, hindi na may ibig sabihin na pare-pareho ng degree of importance. Mayroon akong kachat ng isang araw. Hindi ko alam, siguro nabasa yung sermon outline na pinost ko sa Facebook. So, meron siyang church. Yung church nila, may pastora. Ayaw makinig ng mga leaders sa mga suggestions nila. Hindi transparent yung church sa mga finances. At malamang hindi malinaw yung gospel na tinuturo. Ayaw din nila makipag-fellowship sa ibang mga churches. Pinagbabawalan nila yung mga members na dumalo sa mga seminar sa ibang mga churches. Sobrang exclusive na. So, yung kaibigan ko na to, nag-iisip na umalis na sa church. Pero, ang hirap para sa kanila na mag-decide. Kasi meron sila dong inaalagaan ng mga kabataan na tinuturuan. So, ang hirap iwanan na. It's really hard. Marami ako nakakausap na ganito. And I don't advise right away, umalis ka na sa church ninyo, unhealthy in church. Pag-pray, kailangan pag-pray mabuti. Kailangan merong mga dapat gawin. Kahit may mga dahilan ka na nakikita na valid reasons para umalis sa church, pero meron ka pa rin mga hakbang na dapat gawin bago gawin yung desisyon na yon. So ito yung payo naman ni Mark Dever dun sa 2 susunod na tanong na sasagutin natin. Bago ka umalis sa church, anong dapat mong gawin? Sa pag-alis mo, anong dapat mong gawin? So bago ka umalis, ito muna yung dapat mong gawin. So number 1, manalangin ka muna. Ibabad mo sa prayer. Kasi kapag emotional ka, diba lalo na kapag may nakatampuhan ka sa church, may nakapagsalita na masama laban sa'yo, siyempre very emotional. Ayoko na, hindi na ako mag-attend dyan sa Sunday. Maghanap na lang ako na ibang church. Pag-pray mo muna. Ano bang gusto ng Diyos na gawin mo? Yung gagawin mo ba, sariling decision mo lang dahil lang sa emotion mo? Are you submitting your decision sa authority ng Diyos? So pray. Pangalawa, ipaalam mo sa iyong kasalukuyang pastor, sa amin na mga elders, ang tungkol sa iyong iniisip bago ka lumipat sa church o gumawa ng desisyon na lumipat ng tirahan sa ibang lugar. Humingi ka ng payo. Diba, hindi yung ibang members, ang tagal na panahon, hindi man lang nagpapaalam sa mga elders. Ayun pala, nasa ibang church na. Wala man lang kaming kaalam-alam. Di ba maganda na magpaalam? So dati may member tayo na ganon. Nahihiya na magpaalam. Sabi ko, nakita ko na dyan na-baptize yung asawa mo. Tapos nakakapag-serve kayo sa ministry dyan. So kung nagpaalam kayo sa amin, we'll give you your blessing. We will give you our blessing para makaalis kayo ng maayos. Ba't kayo mahihiya kung the Lord is leading you to join another church? Okay? And lalo na kapag lilipat ng ibang lugar o mangingibang bansa. Bago kayo magtrabaho sa malayo, minsan siyempre magtatampo din yung mga elders ninyo na pag nabalitaan na, wala na pala yung member natin na ganito, nagtatrabaho na sa ibang bansa. Di ba? Parang manghingi muna kayo ng payo sa mga elders ninyo before you make a very crucial life major decision. Kasi halimbawa, pupunta ka sa isang bansa, tapos, meron ka ba church na mapupuntahan dyan? Wala po pastor di syempre, ihahanap namin kayo ng church. Or bago ka man lang umalis, dapat meron ka ng church na lilipatan. What's the point na magtatrabaho ka sa isang lugar na wala kang church na madadaluhan?
Kikita ka ng malaki. Pero paano naman ang iyong spiritual na buhay? And we care about that. So when you make a major life decision, mag-aasawa ka man, lilipat ka ng ibang lugar, magtatrabaho, makipag-usap kayo sa mga elders ninyo. Okay ba? Pangatlo, bago umalis, timbangin ang iyong mga motibo. Kaya ba gusto mong umalis ay dahil sa isang makasalanang personal conflict o sama ng loob? Kung ito ay dahil sa mga doctrinal reasons, mahalaga ba yung mga doctrinal issues na yon? Okay? Pangapat, gawin mo ang lahat sa abot ng iyong makakaya na magkaroon ng pagkakasundo ang anumang nasirang relasyon. Hindi yung aalis ka na, meron palang mga unresolved issues or conflicts. So, pag-usapan muna. Humingi ng tawad, magpatawad, and then kung talagang kailangan na umalis na at mahihirapan kayo na talagang mag-coexist sa loob na isang church, then at least na-resolve yung mga dapat na ayusin. Panglima, siguraduhin mong isaalang-alang ang lahat ng mga evidences of grace na nakita mo sa buhay ng church sa mga bahagi nito at mga pagkakataon kung saan malinaw na nakikita ang pagkilos ng Diyos. Kung hindi mo makita ang kahit anong ebidensya ng grasya ng Diyos, baka gusto mong suriin muli ang sarili mong puso. Parang pag yung iba, alis ka, lahat na lang na nakikita mo sa church na alisan mo, puro na lang negatibo, puro na lang masama. Parang wala na ba yung Diyos dyan na at work? Wala ka na nakikita na positive na pagkilos ng Panginoon? So, search your heart. Gaano man ka-imperfect, gaano man ka-unhealthy, yung isang church pa rin yan ng Panginoon. Hindi yung sobrang negative at critical na lang iniisip at sinasabi mo sa church. Number 6, maging mapagpakumbaba. Be humble. Tanggapin mo na wala sa iyo ang lahat ng katotohanan at suriin mo ang mga tao at ang kanilang kalagayan ng may pag-ibig o bigyan mo sila ng benefit of the doubt. Ito yung pinapayo namin. Kapag merong isang member na alis kasi meron na kasamaan ng loob na talaga nasaktan siya. Pero sabi namin na maaaring hindi mo alam lahat. Hindi mo alam yung motibo niya. Baka sinabi niya yun dahil mahal ka niya, kaya niya nasabi yung mga bagay na yun para i-correct ka. Pero syempre, nasaktan ka. Hindi mo gusto yung pamamaraan ng pagkasalita niya. Pero give that person the benefit of the doubt. So, wag basta-basta umalis. Okay? Baka merong kailangan itama si Lord sa heart natin. O gusto niya na magtiis pa tayo kasama yung mga church members na ayaw natin. Para ano? Para lumago tayo. Maging katulad tayo ni Kristo. Di ba? Pambihirang patience meron ang Panginoong Jesus sa atin ng mga makasalanan. Why don't we extend the same patience to one another? Okay. Gagawin namin ang lahat na magagawa namin para pigilan ka na umalis. Pero kung aalis na talaga, at valid naman yung reason, ito naman yung mga payo ni Mark Dever. Mga dapat gawin sa pag-alis sa church. Meron na ba sa inyo nag-iisip na umalis? Siyempre, hindi kayo magtataas ng kamay. Makipag-usap kayo sa akin mamaya. Pero kung alis talaga, di ba, halimbawa, lilipat ng ibang lugar, or for any other reason. Number 1, huwag kang gagawa ng hakbang para magkaroon ng pagkakahati-hati sa church. Aalis ka. Tapos, mag-recruit ka pa ng iba. Gagawa ka pa ng group chat ng mga may reklamo sa church. At sabay-sabay kayo na mag-walk out sa church. Pangalawa, mag-ingat ng gusto na huwag gumagasik ng discontent sa puso ng mga tao kahit na sa iyong mga malapit na kaibigan. Tandaan mo, ayaw mong magbigay ng kahit anong hadlang sa kanilang paglago sa church na ito. Tanggihan ang kahit anong pagnanais na mag-chismis. Minsan, kinikilala bilang paglalabas lang naman ng sama ng loob. O pagsasabi ng nararamdaman mo. Okay? Dahil mangyayari, hindi lang ikaw yung magkakaroon ng ganun damdamin, so kumakalat pa sa iba. Pangatlo, ipanalangin mo at pagpalain ang congregation at ang mga leadership na ito.
Di ba? Hindi yung aalis ka tapos mag-pray ka ng imprecatory psalms o yung mga sumpa dun sa church na iwanan mo. No. Blessed your church. Maghanap ka ng paraan kung paano mo ito magagawa. Kung nasaktan ka, matutong magpatawad tulad ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos. So nakita niyo, maging sa pag-alis sa church, meron kang opportunity to demonstrate yung reality ng gospel sa buhay natin kapag nandun pa rin yung pag-ibig, pagpapatawad, at pakikipagkasundo na siyang expression ng transformation na dulot ng gospel sa heart natin. Maliwanag po ba? Okay. Number 5, na question. Ngayon, kung aalis ka talaga, at hindi naman pwedeng aalis ka lang sa isang church, wala ka namang malilipatan. Alis na ako sa church. Sa bahay na lang ako. Manonood na lang ako ng YouTube ng paborito kong pastor. That's not healthy for you. Hindi makakabuti sa iyo kung ikaw ay churchless Christian. Kaya nakalagay sa dulo ng covenant natin, yung sagot sa tanong na, anong church, pag aalis ka, anong church ang lilipatan mo? Di ba? Anong nakalagay doon? Kung tayo man ay tawagin ng Diyos sa ibang lugar sa lalo't madaling panahon. Sabihin, huwag pagtatagalin. Ay sisikapin natin makipag-isa sa ibang iglesia kung saan ay may pamumuhay natin ang damdamin ng tipang ito at ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Alis ka, halimbawa, sa BBCC. Lilipat ka ng ibang lugar. Lilipat ka ng ibang church. Etong tinitiyak ko sa inyo. Wala kang makikita na church na katulad ng Baliwag Bible Christian Church. No, na-misinterpret ninyo yung sinasabi ko. Hindi ko sinasabi ito para mayabang na the best church sa buong mundo ay ang church natin. Of course, para sa atin, kasi ito yung bigay sa atin ng Panginoon. Pero yung point dito, if you're looking for a church na exactly like yung preaching, exactly like yung worship, exactly like ng mga tao na mga kaibigan mo dito, wala kang makikita na ganong church. Kasi ang church ay iba-iba. Iba-iba ang disenyo ng Diyos sa iba-ibang expressions ng body of Christ sa buong mundo. And that's not necessarily a bad thing. That's a good thing na merong ganong diversity. Pero hindi naman ibig sabihin, okay, wala pala akong makikita na church na katulad ng BBCC. So, kahit ano na lang. Basta ito, church. May nakalagay na church. So, ilipan na ako. So, hindi ibig sabihin na kahit anong church na lang yung lilipatan ninyo. Okay? We need to be discerning. May mga church na nagpapanggap lang na church. May mga church na hindi nila alam na sila ay lumihis na sa tamang doktrina. Or maybe kahit na tama siguro yung doktrina na tinuturo sa church na yun. Pero it's so unhealthy yung culture ng church na kapag nandun ka, sa halip na makabuti sa iyo, ay makasasama pa sa iyong spiritual na buhay. That's why I agree. Yung sa booklet na sinulat ni Alex Duke, ang title, What Should I Look For in a Church? 4. Okay? Number 1. Look for a church that preaches the gospel clearly, so clearly that you are not confused as to what your problem is and what God's solution is in Christ. Sabihin, kung maghahanap ka man ng church, hanapin mo yung church na maliwanag yung gospel na tinuturo. Hindi mo kailangan manghula. Ano ba yung pinaniniwalaan ng mga tao dito? Kasi yun yung pinakamahalaga sa lahat. Hindi yung ina-assume lang yung gospel, kundi malinaw na itinuturo. Malinaw na tinuturo kung anong problema natin. Na yung problema natin ay yung kasalanan natin na dapat lamang tayo na hatulan ng puot ng Diyos. Malinaw na itinuturo na wala nang ibang solusyon sa problemang ito maliban sa Panginoong Hesukristo. Gospel clarity. Maghanap ka ng gospel preaching church. Pangalawa, look for a church where God's word is placed on a pedestal for all, not a conveyor belt for the curious. Ibig sabihin, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, pangangaral ng salita ng Diyos ay para sa lahat. Hindi lang yung mga gusto lang mag-aral ng mga malalalim na doktrina para lang sa mga para sa mga intellectual lang yan. No. Yung Word of God ay para sa lahat. Diba? Anong mapapala mo
Kung ang church na lilipatan mo ay hindi malinaw na itinuturo ang salita ng Diyos. Salita ng tao ang nangingibabaw. Authority ng pastor, yun ang nangingibabaw. Hindi yung authority ng Word of God. Pero hindi lang basta tamang doktrina. Kasi may mga churches na, okay, tama nga yung doktrina nila. Pero mahalaga din yung number 3. Look for a church that ushers you into a community of supernatural relationships. Which sounds weird, but it's just normal Christians pursuing holiness together. Hindi lang malinaw yung Word of God na tinuturo, kundi nandun yung pagsisikap na mamuhay ng naayon sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos ang bumabago sa relasyon ng mga tao. Salita ng Diyos ang kapangyarihan para masanctify, mapabanal, maging katulad ni Kristo ang bawat miyembro ng church. So gospel clarity, authority ng Word of God, and yung loving relationships or supernatural relationships sa loob ng church. Maraming church na makikita natin ganito. So kaya yung pang-apat, mahalaga. Kasi yung iba, parang, syempre, siguro, hindi ko alam. Hopefully, dahil sa experience ninyo sa church natin, nagkaroon kayo ng mas mataas na standard kung ano yung biblically healthy na church. Although we're far from perfect at marami pa rin kailangan ayusin, we need to continually reform according to the Word of God. Kaya mahalaga yung sinabi ni Alex Duke na pang-apat. Don't look for perfection. Don't look for perfection. Yup, baka sobrang taas ng standard mo, maghahanap ka ng perfect church. Siguro madalas na nating narinig na sinasabi. Kung maghahanap ka ng perfect church, kung sakali man makahanap ka, huwag kang lilipat doon sa church na yon. Dahil sa oras na lumipat ka doon sa church na yon, that church will cease to be perfect. Bakit? There's really no such thing as a perfect church. Walang mga perfect members. Walang mga sinless members. Walang mga sinless pastors. We're all imperfect. Yung pastor ninyo, imperfect. Lahat ng members ng church, imperfect. And we will struggle as long as we live in this fallen world. Ano doon pa yung natitirang kasalanan sa atin? Walang perfect church. Only imperfect churches preaching a perfect Savior. Pero meron pa rin tayong obligasyon na maging discerning. Kung isang church ba ay isang ayon sa definition ng Biblia na isang tunay na church. Pakinggan niyo yung Article 29 ng Belgic Confession. Ang mga palatandaan kung paano makikilala ang tunay na iglesia ay ito. Baka kasi sinabi, ay wala lang palang perfect church, kahit ano na lang. No. You need to find a church na ayon sa tinuturo ng Biblia. Ito yung palatandaan. Kung ang dalisay na aral ng Ebanghelyo ay pinapangaral dito, kung pinapanatili niya ang malinis na pagpapatupad sa mga sakramentong iniutos ni Kristo, baptism, Lord's Supper, kung pinapatupad ang pagdidisiplina ng iglesia, church discipline, sa pagpaparusa sa kasalanan, sa makatuwid kung ang lahat ng bagay ay pinapangasiwaan ayon sa dalisay na salita ng Diyos, at ang lahat ng katuroang hindi umaayon dito ay tinatanggihan, at si Jesucristo ang tanging kinikilalang Pangulo ng iglesia. Yun ang tunay na iglesia. Sa pamamagitan ng mga ito ay makikilala ang tunay na iglesia, kung saan walang karapatan ang sinumang tao na ihiwalay ang kanyang sarili. So kung alis ka man sa church, huwag mong pagtatagalin na wala kang church na kabibilangan. Yung walang magtuturo sa'yo, walang sasaway sa'yo, walang magtutuwid sa'yo, walang magsasanay sa'yo para maglingkod. Hindi yan makakabuti sa'yo. So kung hanggang ngayon, hindi ka pa member ng isang local church, nakikiusap ako sa inyo, huwag ninyong pagtagalin. May pag-usap kayo sa amin ng mga elders. If the Lord is leading you na maging member ng Baliwag Bible Christian Church, or we can guide you kung saan ka malapit na lugar, maghahanap tayo ng church para sa iyo. Church membership is not easy. 12 sermon na pinag-aaralan natin yung pagiging member ng church. So, ibig sabihin, it's not really that easy na talakayin, lalo na i-apply
sa buhay natin. Di ba? Kailangan talaga natin ng pambihirang tiyaga. Supernatural patience. Sabi mo sa katabi mo, kailangan ko ng supernatural patience. Para magpatuloy bilang miyembro. Di ba? Kailangan mo pagtiyagaan. Yung mga kasama mo sa church, kailangan ka rin niyang pagtiyagaan. Di ba? Minsan natutokso ka na baka yung better way, umalis na lang at lumipat na lang na ibang church. Pero ito rin yung sinabi ko. Recently, we have some members sa church plant natin na lumipat na or lilipat ng church. And sabi ko, okay, may nakatampuhan ka dito. Ayaw mo na. Pero itong tinitiyak ko sa'yo, pag lumipat ka na ibang church, may makakatampuhan ka din. Makagawa din sila ng kasalanan laban din sa'yo. Anong gagawin mo? Lilipat ka na naman na ibang church. So tanda natin bilang mga Kristiyano sa pagsunod kay Kristo, we are not called to live an easy life. Ina-encourage namin kayo na maging member ng church, hindi para mapadali ang buhay ninyo. Kasi commitment yung pagiging member ng church. We're not called to live an easy life. We are called to die. We're called to die to ourselves. Di ba yun yung panawagan ni Christ sa discipleship? You want to be my disciples? Deny yourselves, take up your cross, and follow me. To die to ourselves, to take up our cross and follow Jesus. Ang church membership ay self-denial. Hindi kung ano lang yung gusto mo. Hindi kung ano yung preferences mo. You submit everything sa Panginoon. At sa authority na bigay ng Diyos sa church na siyang namamahala sa buhay mo as a member. Di ba? So as we're challenged sa mga kakaharapin natin bilang mga members ng church, bago tayo matukso na lumipat ng ibang church o kaya tumingin ng mga churches na pwede nating lipatan, kapag mayroong discontent sa heart natin, kapag mayroong frustration, kapag mayroong tayong hindi nagugustuhan sa church o sa mga member ng church, di ba ito ay panawagan sa atin ng Diyos na unang-unang tumingin. Hindi sa ibang church, kundi unang-unang tumingin sa Diyos na tumawag sa atin para makabilang sa church na ito. Kay Kristo na siyang shepherd, king, and savior ng church. At sa banal na Espiritu na siyang nananahan sa bawat isa sa atin. Kaya mahalaga sa dulo ng church covenant natin, yung benediction. Napansin ba ninyo? Mayroong benediction sa dulo? Yung 2 Corinthians 13:14. Naway sumaating lahat ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Amen. So yun yung prayer ni Paul. Nagpapaalala sa atin na buong buhay natin, we are totally dependent sa Diyos. Kailangan natin ang biyaya ng Panginoong Jesucristo. Kung babalikan mo yung simula ng church covenant natin, di ba sa biyaya lang ng Panginoon kaya tayo ay naligtas, kaya tayo ay sumasampalataya, kaya tayo ay nagsisisi, kaya tayo ay sumusunod kay Kristo. Ang focus dito hindi yung sarili nating gawa, kundi yung ginawa ng Kristo para sa atin. And then bago yung simula ng commitment natin sa church covenant, di ba nakalagay dun sa transition, sa tulong ng kanyang biyaya. Hindi nakasalalay sa pagsisikap natin. Hindi nakasalalay sa gawa natin yung kaligtasan natin. Yung commitment natin as a member ng church, hindi doon nakasalalay yung kaligtasan natin, kundi sa commitment ni Kristo na ibigay yung kanyang buhay para sa atin. And so we need God's help. We need God's power para magpatuloy tayo ng mga member ng church. Salvation is all of grace, kasama yung pagiging membro ng church. Biyaya ng Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos, yung prayer din ni Paul na sumaatin. Bakit? Magkukulang tayo ng pagmamahal sa church. Ang church magkukulang ng pagmamahal sa atin. Yung mga ina-expect natin, maaaring hindi maibigay sa atin o hindi mangyari. So yung prayer natin, yung love natin ay nakaugat, hindi sa pag-ibig ng ibang tao sa atin, kundi sa pag-ibig ng Diyos sa atin. And that love, ibinigay na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Walang katapusan, hindi masusukat, will never ever disappoint us, the love of God we have in Christ. Naway sumaatin din ang pakikisama ng Espiritu Santo o yung fellowship of the Holy Spirit. Yung word dyan ay yung koinonia.
Now, usually, we use yung fellowship para tukuyin yung fellowship ng bawat isa sa atin. Pero nagpapaalala ito sa atin ng pinakamahalagang fellowship na meron tayo, our fellowship with God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. At sa pamagitan ng Holy Spirit sa atin, di ba, tayo ay pinagbubuklod bilang isang templo. Because we have fellowship with the Holy Spirit, kaya posible din na magkaroon tayo ng fellowship with one another. Kahit iba-iba tayo, iba-iba yung galing, kahit kinainisan natin iba, kahit nagkasala yung iba sa atin. Yung at work sa atin ay supernatural power, the Holy Spirit uniting us to one another. So madalas binabanggit sa dulo ng mga worship services yung benediction. Mamaya, babanggitin ko yung 2 Corinthians 13:14. Bakit? Kasi pagkatapos nun, maghiwa-hiwalay tayo. Hindi man tayo araw-araw magkakasama. Gusto natin, syempre, mas madalas magkakasama tayo. Pero maghiwa-hiwalay tayo. Pansamantala, o sa iba sa inyo, siguro matagal namin kayo hindi makakasama. O iba sa inyo, pagka umalis na ng church, talagang matagal na panahon na hindi makakasama. So yung benediction sa atin na ito ay nagpapaalala na gaano man ka-imperfect yung experience natin sa church, gaano man ka-imperfect or messy or complicated yung mga nagiging relationships natin sa loob ng church, or gaano man tayo na-disappoint dahil sa pagkukulang ng church, sa pagkukulang ng pastor, sa mga in-expect natin sa kanila, yung bigay sa atin ng Diyos, the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit ay sapat-sapat para sa atin. At ito yung tutulong sa atin para manatili tayo sa church na kinabibilangan natin at magkaroon ng tamang puso kung tayo man ay tatawagin ng Diyos na umalis sa church na kinabibilangan natin. Let's pray.